And a few years back, nung nag-survey and everything, ang naibigay o ang ibig sabihin, award na tatanggap nung tatawagin ko is the best male networker in the whole world. Ayan, no? Kaya mga kaibigan, hindi ito lagi nakikita ng maraming tao kahit sa Pilipinas. It is our privilege to be here with you today. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Joseph Lim! Yun. Anyway, meron po bang first time po akong nakita? Ayun, ang dami. Well, anyway, my name is Joseph Lim po. Nasa industry po ako ng MLM for more than 23 years na po. I started my networking career at age of 20. Ngayon po is 43 years old na po ako. Kaya 23 na po ako nag-network. And maliban po sa network, I'm also a content creator. Meron po akong nasa more than 100,000 subscribers sa YouTube. Meron naman po akong followers sa Facebook na nasa more than 1.1 million. Trinay ko lang po mag-vlog for the simple reason kasi I always train. Nagtuturo po ako ng mga tao para magbago ang mindset nila. From mahirap na maging mayaman, from walang tiwala sa sarili na magkaroon ng tiwala. Then lagi ko pong sinasabi na ang formula for you to become successful, iisa lang. Kaya pinasa ko yung mundo ng industriya na hindi po ako sanay, yun na po yung pag-vlog. Para gusto ko lang i-prove kung talagang tama ba yung mga tinuturo ko po. And true enough nangyari po kasi hindi po ganun kadali na magkaroon ka ng 100,000 subscriber pagdating po sa YouTube. Pero nagawa ko pa rin siya for the simple formula na ginagawa ko rin paano yumaman. Kaya ang tanong ko po sa inyo ngayon, gusto niyo po bang yumaman? Yes! Or sa iba pong mayayaman na po nandito, gusto niyo po bang dagdagan ng pera niyo? Yes! Okay. Ngayon, ano lang po to, maging masaya lang po tayo pag may konting tanong, sagot naman po kayo. Para medyo masaya naman tayo. Ang hirap po kasi dito na salita kami ng salita, tapos kayo hindi magsasalita. Pag hindi po kasi kayo nagsalita, yung bibig nyo po, mag-iipon po dyan yung mikrobyo. Kaya kawawa po yung katabi mo pag binuksan mo yan. Okay po ba tayo? Okay, now, naniniwala po ba kayo na kaya tayo naniniwala na mahirap yumaman? Kasi tinuruan lang naman tayo na mahirap daw yumaman. Kasi basically, maraming tao ayaw umasenso sa life, ayaw yumaman. Kasi ang portrayal natin lagi ng pag mayaman ka, masama kang tao. Diba? Parang, pansinin mo sa Bible, laging sinasabi na ang sino daw pong mayaman pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa butas ng... Narinig niyo po yun? Naniniwala po kayo? Kasi kung naniniwala po tayo, parang ayaw na natin yumaman. Kasi ulitin ko po, ang isa daw na mayaman pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa butas ng... Naalala niyo po ba yung sinulit? Kung paano natin dilaan at ipapasok sa karayo. Madali o mahirap? Yung sinulit yan ay hirapan, nakatawan mo pa kaya? Diba? Kaya natin nagiging portrayal na parang mahirap yumaman. Kasi nga, ang paningin natin palagi, may kasabihan pa, delikado daw ang buhay na mayaman. Mas delikado po ang buhay ng mahirap. Kasi ang mahirap pag naglalakad, pag nabangga, bangga na agad. Eh ang mayayaman, kadalasan nasa kotse, mabangga man, kotse mo na. Nagkakaintindihan po tayo? Totoo lang po, sabi nga, masarap po maging maganda po ang financial status natin. Kaya ngayon, tuturuan ko po kayo dito. Ayun. Now, ang pag-usapan po natin, this is Ascend. Actually, isa po ito sa pinaka-pinagmamalaki po ng Ascendra. Kasi ang goal po namin, maturuan po kayo ng step by step paano nyo magagawa ang negosyo. The sad part is MLM. Marami pong sumasali, gustong yumaman, pero wala pong nag-guide kung paano magagawa ng tama ang pagninegosyo. Dito po, hindi na po kayo mag-iisip. Kami na po ang nag-isip para sa inyo, susundin nyo na lang po itong program namin, and for sure, may mangyayari pagbabago po talaga sa inyo. Okay, kaya simulan natin. Purpose number 1, move from luck to real entrepreneurship. Pag sinasabi tayong swerte, ang luck, ang ibig sabihin po niya, di ba may sinabi, swerte yan sa negosyo, umasenso yan, umaman yan. Pero ang ibig sabihin po ng luck is laboring under correct knowledge. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mananalo sa loto kung 3 numero lang ang pinili mo. Tama? Kasi ilan po bang numero sa loto? 6. 6, basically 6. Yun ang tinatawag na laboring under correct knowledge. Hindi totoong mahirap ang isang bagay, hindi mo lang siya ginagawa, kaya mahirap siya. Sa magluto ka po ng, bigla ko tuloy na-excite ko ako kasi may nagluto po ng adobo sa amin. Pag nagluto ka ng adobo, mahirap siya sa umpisa. Ulit-ulitin mo, dumadali. Ulit-ulitin mo, sumasarap, bumibilis. May minsan pag sanay ka na magluto, kaya mong habang nagluluto, nagre-ready ka pa ng isa pang putahe. That is laboring under correct knowledge. Ibig sabihin, kaya mahirap ng isang bagay kasi hindi mo lang siya madalas. Pag madalas mo na siyang ginagawa, dadali at dadali at dadali po siya. Okay? Sunod. Purpose number 2, establish clear roles and responsibilities. Kaya nga po ako bilang your CSO, ang trabaho ko po, simple lang. Kung ano po ang hindi niyo po kaya, kami po ang tutulong sa inyo. Ganun lang tayo mag-uusap. Ang trabaho po namin, mag-solve ng problema. Ang trabaho niyo, magbigay sa amin na... Clear? Yes. Actually, yung pang sinasabi ko, noon pa, hindi lang po sa ngayon. Nung nagsimula po ako sa pag-network ko, yun talagang alam ko na bilang kami po yung nag-guide, kami talaga ang tapatakunan nyo ng problema, tapos ang binabalik namin sa inyo, solusyon. Kaya dito, pag-uusapan lang natin, ano ba po ba ang kaya nyo? Yung hindi nyo po kaya, kami na po ang tutulong, lalo na po meron pa tayong tinatawag sa AI.
Ang AI po, yun na po yung sa portal natin, may mga training na po nandun, na darating ang time, ito, nagkataon lang po na wala talaga kaming planong gawin to. Nagkataon nung nasa GC, nagulat lang po kami na biglang ang dami palang gustong magkaroon ng ganitong seminar. Pero basically, the skills na kailangan nyo pong matutunan, yung mga training, nasa portal na po. Hindi na actually kailangan nyo mag ng mga seminar, nasa portal na mismo para mas magiging madali po kung ano po ang dapat yung gawin. Clear? Okay, number 3. Shift focus from money to mastery. Lahat tayo gusto kumita ng pera, pero ang pera susunod pag magaling ka sa ginagawa mo. Pag hindi ka magaling sa ginagawa mo, basically hindi po talaga kayo kikita. Para po yung video okay. Alam niyo po ba nung dati, kinuha namin si Bamboo. Bamboo para kumanta. Ang binayad sa kanya sa 5 kanta, more than 1 million. Imagine mo, 5 kanta, 1 million. Si Sarah Geronimo nga, meron na almost 2 songs or 1 song lang, 1 million na eh. Imagine mo sila, di ba sabi, grabe naman, tas tayo. Pagkakanta tayo, uhulog pa tayo ng Tama ba? Yung nag-video okay sa Pilipinas, uhulog ka pa. Ikaw na nga kumanta, ikaw pa nagbayad. Kasi nga, hindi ka pa ganun kagaling. Anday katulad po sa kanila, they're already professional. They are being paid. Sa network, ganun din po. You need to understand na dito sa networking, hindi ka rin kikita ng malaki kung hindi ka magaling. Nagkakataon lang, minsan may tsamba, kasi kung nakapag-invite sa'yo magagaling, marunong mag-guide sa'yo, jackpot ka. Yan parang sabi ko nga, napakaswerte po ng Roma. Kasi hindi pa po kami nakakarating sa Cebu, sa Davao ng Ascendra. Mas nauna pa po yung Italy na magkalayo-layo kaysa sa Davao at sa Cebu. Kaya pwedeng palakpan po natin yan. Tayo po ang nag-break ng common na kayo naman po ang pioneer. Baliktad niya, kahapon naman nagkakwentuhan kami. Bakit parang yung mga taga-Italy ko na gusto rekrutin taga-Pilipinas? Kasi di ba ang common, yung mga taga-Pilipinas, rekrutin yung mga taga-Italy. Eh ngayon, unang-una po kayo sa una. Kasi hindi pa po tayo nagsisimula. February 8, 2026, yun pala po yung day 1. Kaya in short ngayon po, ang tawag dito para po kayo nasa loob pa ng tiyan ng nanay. Hindi pa nanganganak ng Ascendra. Okay? Clear po ba tayo? Yes. Okay, number 4, structured and consistent learning. Ito na po yung sila Sir George and sobrang po nila gagaling. Lalo pag ganito si Miko, yung Son, si Jed. Ang gagaling po nila dito kasi meron pong ginagawa sila na step by step na magiging napakadali. Ang tawag po kasi dito, agent friendly. Ang agent friendly, para po sa computer, na kahit hindi ka ganun katalino, magagawa mo. And yun po ang ginagawa namin right now, na paano mapapadali, magagawa nyo ang negosyong ito kahit na may trabaho po kayo. Hindi po namin kayo pagre-resign sa trabaho nyo, hindi po namin kukunin lahat ng oras nyo. Kung ano lang yung available, alin kaya nyo, doon na lang po tayo mag-usap. Clear? Yes. Okay, number 5. Develop clear and transferable skills. Ito, magdidepende po ito later, i-explain ko po ito, bakit meron kang mga category for training. Kasi depende kung ano yung gusto nyo. Gusto nyo ba siyang karirin or hindi? Gusto nyo bang part-time lang kayo or hindi? Depende po yan. Kung ano yung gusto nyo, kayo po masusunod, kami po mag-a-adjust sa mga ituturo po namin sa inyo. Clear? Yes. Okay. Pwede po bang basahin nyo? Tulungan nyo naman ako para, ano tayo? Para may graded and recitation po later. Joke na po. Okay, 1, 2, 3, go! Sabay, ulitin natin. Energy naman, energy. Okay, simulan tayo sa what is the Ascend program. 1, 2, okay, simulan natin. 1, 2, 3, go! What is the Ascend program? The Ascend program is not just a training. It's a structured and transformative education platform created by Ascend International. Uniquely designed by today's modern network leaders and entrepreneurs. Okay na, last nyo na yan. Ang gulo. Okay, ngayon. Ito po kasi program, tayo lang po ang meron ito. Kasi nga sa lahat po ng MLM, ang natuturo lang lagi ano yung product, mag-recruit, magpayaman. Pero yung step by step na paano matututunan, hindi. Dito po, igagay po namin kayo paano kayo kikita ng malaki at paano nyo rin mahalagaan yung kinikita po ninyo. At pagdating ng oras, paano tutuloy-tuloy ang kinikita nyo kahit literal na wala na po kayong ginagawa. Hindi ko lang po alam kung nabanggit ko kanina ni Sir Jurgen, isa po sa pinaka-pogi points ng Ascendra. Pag naging legacy partner po kayo, ibig sabihin ito yung pinakamataas na posisyon, pwede po kayong magpagawa na sa amin ng product na gusto po ninyo at ibibenta na po natin yan sa buong grupo nyo. Maliban sa kita mo sa network, may kikitain ka pa dun sa product na yun. In short, magiging para po kayong part owner na po mismo ng Ascendra. Kaya bahala po kayo kung anong product. Gusto nyo sabon na nandun nakalagay yung mukha nyo, bahala kayo. Gusto nyo yung kape na laging galit, yung magagalit, nadidig po yun. Okay, depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Any product, kami po ang gagawa, yung ikaw naman din-decide kung gusto mo, anong kulay, anong ganito, bahala na po kayo. Pag na-reach, kasi ang point namin, what if maging top earner kayo? Kadalasan kasi nangyayari sa networking, pag naging top earner, syempre mag-next level, magiging may-ari. May mga ganun na senaryo. Eh, ayaw na namin po kayong pumawala. Ayaw na namin maghiwa-hiwalay pa tayo. Kaya sabi namin, bakit pa namin kayo pipigilan magtayo kung pwedeng tulungan na namin kayo magtayo? Ibig sabihin, yung grupo mong pinaghirapan mo ng for ilang taon, ngayon papakinabangan mo ulit, may kita ka na sa network, may percentage ka pakikitain dun sa produktong inisip mo. Okay po ba tayo doon? Yun. Okay, ngayon.
Ito na po, para magkaroon po tayo ng idea, binabago na po natin ang mga terminology. Wala na po tayong upline, wala na po tayong downline. Ang tawag po pag sponsor po is success partner or SP po para mas maikli. Pag upline crossline, ang tawag naman po is GP, growth partner. Tayo na po ang papauso nitong culture na to kasi for the longest time, for more than 30 years na MLM sa Pilipinas at even sa ibang bansa, same at same yung tawag. Kaya tayo na po nagpauso. Ang account or registration or pay-in, ang tawag na po natin is enrollment. Kami pong mga may-ari, hindi po kami nagpapatawag ng may-ari, kung hindi tawag po sa amin is founders. Ito naman po, ito yung silo-siluan ng company or isa to sa pwede niyo pong ma-invite. Isa to sa pwedeng mag-guide sa inyo kasi sa atin po, kahit po magkakaibang grupo, nagtutulungan po. Yun po ang kultura natin. Na hindi po dahil grupo ka lang na ganito, yan lang tutulong sa'yo. Kaya may tinatawag po tayong founding partners na isa po yun sa magiging katulungan din po namin para magpalaki ng iba't ibang lugar. Clear? Yes. Okay. Ito naman po, business presentation is AI Forum. Ang tawag po natin dito, kanina yung ginawa ni Sir Jurgen, that is AI Forum. Ito naman pong ginagawa ko, ang tawag po dito is NOW, New Ascenders Orientation. Ino-orient naman po namin kayo kung ano yung mga meron sa atin. Ascenders Assembly CCL, Transformation Tuesdays podcast to. Gagawin po namin to after na po ng grand launching. Magkakaroon po kami ng podcast every week. Maririnig niyo po kami, makakausap niyo po kami, makakapagkulitan tayo. Kahit dito po kayo sa Italy, kahit kami nasa Pilipinas, because of sa podcast na po yan. Kaya madali na po ang connection natin sa lahat. Okay, sunod, itong Ascend program, itong may learning tools tayo, may boarding pass and passport. Ito po, ongoing na itong ginagawa. May Ascend program manual, may masterclass, may mentoring. Para magkaroon po kayo ng idea, ang portal po natin, nakita niyo na po ang portal niyo? Yes. Okay, ang portal po niyo or yung website, magkakaroon po siya ng Gamify. Anong ibig sabihin ng Gamify? Ang mundo naman natin is just naglalaro. We're just playing here. Now, sabi namin, what if gawin natin enjoyable ang pag-network po ninyo? Kaya, pag sinabing Gamify, para po kayong games na magkakaroon ka pong avatar sa portal mo, bahala ka mag-design ng itsura mo, kung ano yung mga award mo, doon na po ilalagay. Maliban sa meeting ng physical na award, example, nahit mo itong nakasama ka sa Boracay, nakasama ka sa Kaisenti, magkakaroon kayo ng badge na makikita doon kung ano yung mga awards nyo. Clear po ba? Kaya nagiging napakaganda doon kasi makikita, kasi lahat po tayo nasa cellphone eh. Alam niyo po ba, naranasan niyo na po bang bumili ng digital products? Sa mga gamers po, may example, naglalaro ka, pwede mong bilan ng damit yung player mo. Yung character mo, pwede mong bilan doon. Tinanong ko to sa isang kaibigan ko, sabi ko, bakit? Sinong matinong tao, bakit ka bibili na nasa computer lang yan, nasa laro lang? Ang galing ng sagot niya. Sabi niya, syempre, pag naglalaro ka, mapapansin ng mga kalaro mo, kakaiba ka. Kasi may damit ka na wala sila. Eh ano benefit niya sa kapatid? Sabi niya, parang kayo, ba't kayo bumibili ng mamahaling damit? Kasi para mapansin ka rin. Para makita ka rin ng ibang tao na kakaiba yung suot mong damit. Eh, ito nga sa computer, hindi na nga nasisira yung gamit eh. Sa totoong buhay dito, nasisira pa. Since lahat tayo, nasa loob na po ng cellphone. Ilang oras po kayo nag-cellphone? 24 hours. Wala na kasi nung panahon po, nung unang panahon, pag makikinig ka ng music, karaoke. Pag manonood ka ng TV or pelikula, Betamax, VHS. Pag di ba, iba-iba dati ginagawa, ngayon lahat nandiyan na. Sa cellphone na manonood ka, maglilibang ka. Ako, one time sa TikTok, pinanood ko yung natutulog. Di ba may mga nagla-live ng kung ano-ano? Natutulog lang. Natutulog siya, nag-live siya, pinanood ko, maglilimang minuto na ako nanonood. Sabi ko, bakit ko pinapanood to? Doon ko na-realize na tayo minsan, since wala, di ba, pag nakahiga ka na, wala kang ginagawa mong libangan. Kaya napaka-importante ngayon, paano nyo mako-convert yun na cellphone nyo na magpasok sa inyo ng pera. Kasi ang iba, ginagamit yan for entertainment, gamitin naman natin yan kung paano kayo pwedeng kumita ng malaking pera. Kaya dito, magkakaroon po kayo ng mga iba't ibang training na lahat na po, nasa cellphone nyo na po pagdating ng oras. Okay? Sunod, ito, Ascend Community Growth Partner Networks, Exclusive Society Event and Retreats. Ito naman, nagkakaroon po kami ng mga bonding, nakasama po namin yung mga iba't ibang earners, katulad sila team, nag-uusap sila ng isang araw, na pag-uwi nila ng Pilipinas, imimit nila yung mga bagong mga babae, na mga kumikita na earner, imimit nila at kakausapin po nila. In short, magkakaroon po tayo ng mga iba't ibang groups, parang dito din sa Italy, di ba may kanya-kanyang grupo? May grupo ng manginginom. Nilasing po ako ng interview kagabi. Okay, hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Ang lakas pala ng limoncito. Hindi na ako iinom ulit. Limoncello. Ano tawag? Limoncello. Limoncello. Okay. Grabe talaga. Nag-teleport na naman ako. Naalala ko na lang kung iinom kami. Pag gising ko, umaga na. Hindi ko na maalala paano ako nakauwi. Okay. Ngayon, dito magkakaroon po tayo ng mga iba't ibang groups din. Darating po ang time. Even dito po sa Italy, we will be a community. Magkakaroon din po tayo ng sariling gala, magkakaroon po tayo ng mga trainings, magiging consistent din po ang punta namin dito. Kaya talagang lalaki po kayo ng sobra. Doon po ako na-excite sa mangyayari po sa inyo. Okay? Ito naman po, mayroon po tayong tinatawag na check-in. Ito po yung clear. Ito po yung iba't ibang training na dapat po ninyong ma-attendan. Pero don't worry po, kasi hindi na po ito gagawin sa ganito. Gagawin po yun, nasa portal niyo na po. Once nag-member po kayo, lahat ng training na to, makikita nyo na po yan sa cellphone nyo na lang po. Pwede nyo panoorin kung kailan nyo po gusto.
Ako suggest ko po, kung gusto niyo magbago buhay niyo, magsisimula po yan sa magbabago kayo ng papakinggan. Tigilan niyo na po muna manood ng mga madadrama. Kasi malaki po ang factor ng pinapanood mo. Ako tingin ko, sino ang umabot ng shake, rattle, and roll? Meron mo ba mga umabot? Inabutan niyo pa po yan? Ang hilig ko dati manood ng horror film, ang problema, nagiging matatakotin ako. Pag mag-isa ka madilim, hindi ka makapaglakad. May humanging malakas, kakabahan ka. In short, kung gusto niyo po magkaroon ng tinatawag na abundance mentality, ang mas panoorin niyo at pakinggan niyo yung mga nagbibigay ng inspiration sa inyo. Huwag niyo lang pong antayin kung kailan matatapos ang Batang Quiapo. Baka abang-abang mo pa rin. Kasi ang trabaho po nila habang maraming nanonood. Daragdagan ng karakter. Alam niyo po ba ang formula ni kasi kaibigan ko po yung kapatid ni Coco Martin, si Ryan. Si Coco, ang formula po niya, papanoorin niya yung tinatawag na percentage. Pag itong artistang lumabas, maraming nanonood. O sige, palabas nang ipalabas siya. Pag itong mga artistang to hindi na maraming nanonood, patayin lahat yan. Kaya mapansin nyo, walang pupunta ng kwento kung saan-saan lang napupunta. Kasi ang habol niya lang, basta maraming nanonood, sige, lalong ipalabas mukha niya. Pag wala nang nanonood, tanggalin na yan sa soap opera niya. Hindi na formula niya. Kaya hanggang maraming nanonood, hindi matatapos ang Batang Quiapo. Clear? I can say it's wrong. Pero ang sinasabi ko lang po, if you want to change your life, may dapat po tayo babaguhin talaga. Okay, pati mga kaibigan nyo, kung ang kaibigan nyo laging negative, palit-palitan nyo na po yan. Okay? Sunod. Ito po, dito ka magkakaroon sa tier. Sa check-in, magkakaroon ka po ng mindset, what separate pilot from passenger. Ito po, makikita nyo paano kayo magiging top earner sa ganitong industry. May the fuel for the flight. Mastery, method, turbo, engine optimization. Okay? Ngayon, dito naman po sa lift off, mas makikita nyo naman from planning to ignition, ano yung mga dapat po nyo gawin. Ito yun, personal branding. I suggest po, sana po maging content creator na po kayo lahat. Sa ayaw nyo, nasabi to sa akin way back mga 10 or 15 years ago ng isang kaibigan ko. Sabi sa akin ng kaibigan ko, alam mo Joseph, darating ang time lahat ng tao para magiging si Oprah Winfrey or si Chris Aquino. Sabi ko, ibig sabihin mo, magkakaroon sila lahat ng sitcom. Sabi ko, paano naman mo? Yung bata, hindi mo ba? Okay, ngayon, magkakaroon daw ng lahat ng sitcom ang mga tao. Hindi ako naniniwala. Sabi ko, paano naman mangyayari? Yung mahal-mahal mag-ganyan yan. Eh right now, meron na pong TikTok account, meron na pong Facebook Live. Lahat po, dito na. Gusto mo matanggap sa trabaho, magluto ka na naka-live. Darating ang time, may magtatanong sa'yo kung nag-cater ka ba, nagkaganito ka. Yun ang promotion eh. Way back before, ang tanong, saan ka graduate? Ngayon, ang tinitingnan na, gaano karaming followers mo. Totoo. Nag-iiba na po, may shifting na nangyayari sa mundo, especially sa online world. Kaya I suggest, kung gusto nyo po, mamulot kayo ng prospect. 2011 pa lang po, nagla-live na po ako, may mga videos na ako, and nakatulong yun sa akin ng sobra para lalong umingan ng sobra pangalan ko. Dumating sa point dati po na maraming nag-join sa akin nang hindi ko po nire-recruit. Nagme-message siya na, Joseph, gusto namin sumali, meron na kami pang ganito. Hindi ko lang nire-reply kasi hindi naman kaya kasi kasuhin. Pero because of the ring nangyari sa akin, nagkaroon ng gano'n. Now, anong point ko? You need to have personal branding. Ang simple lang personal branding, maging ikaw. Hindi na kayo kailangan magkunwari, maging ikaw. I-live mo, i-document mo lahat ng ginagawa mo. Pagkagising mo sa umaga, mag-live ka, magkwento ka lang. Parang isipin mo na lang na yung cellphone, isang tao. Alam mo ba, kahit nung isang araw may tinuruan nga po ako sa mga OFW, doon ka maglabas ng sama mo ng loob sa buhay. Magbabuhay viral ka. Magkwento ko lang na, alam nyo, dito sa, akala nila, ang dali-dali ng buhay natin, akala nila, namumulot na tayo ng pera, yung mga kapwa natin Pilipino, kung manghingi, pag hindi mo pa napagbigyan, galit na sa'yo. Magkwento ka lang ng ganon, maraming makaka-relate eh. Yung makaka-relate na hindi nila kayang sabihin yan, kadalasan, isi-share nila yun. Pag sinare nila yun, may chance kang mag-viral. Pag nag-viral ka, tao na lalapit sa'yo magtatanong, ano po bang ginagawa mo? Doon ka na pwedeng pumasok ng asentra. Kahit naglalaba ka, pwede mo habang naglalaba ka, nag-aantay ka paano matapos yung sa washing machine, magkwento ka lang. Alam niyo po ba dito, bla bla bla, ganito, buti na lang talaga may asentra kasi dahil dito, bla bla bla, gano'n. Pwede rin pagkagising mo ng umaga, magtimpla ka lang. Buti na lang. Timpla ka ng barley. Buti na lang, meron akong ganito, ito yung pampalakas ko araw-araw. Yun lang. Mayroon makakakita niya, magtatanong. Pag nagtanong, benta na. Nakapagbenta ka nang wala kang effort. Isa pa, dapat 7 beses kang makita ng isang tao bago ka magustuhan. Paano yan? Lumabas, example si Senator, ano siya ulit? Nick, si Sir Nick. Antayin ko si Sir Nick, hindi sasalita kanina pa yun. Si Sir Nick, nag-upload ng video, dumaan sa feed mo. Ang kadalasan, hindi mo na papanoorin. Hayaan mo lang. Hindi mo siya kilala. Pangalawang panood, next. Pangatlong panood, next. Pang-4, parang kaya ko nakikita to. Pang-5, pang-6, pang-7. I-click ko kaya to, anong ginagawa nito? Ito ang formula ng pang-7. Kadalasan, pag pang-7, saka kanila i-click. Totoo yan. Pagka-click, nagandahan sa pinost ni Sir Nick,
parang gusto ko yung ginagawa niya. Message ko kaya. Kaya ang technique po, mag-upload lang kayo mag-upload. Mag-post lang kayo mag-post sa Facebook niya. Anong ipopost niya? Mas maganda daanan niyo po lahat. Mag-post ka tungkol sa buhay mo. Mag-post ka tungkol sa politics. Mag-post ka tungkol sa mga artista. Mag-post ka rin sa kahit anong yung mga trending. Okay po yun. Kasi, para mas ma-realize niyo po, pag clinic mo, ang isang picture, ang isang post, clinic, music, pag clinic mo, example, clinic ko yung pinost ni Sir Nick. Pag clinic ko yun, for almost 3 months, lahat ng post niya makikita ko. Kaya di ba sa Facebook, kahit kakilala mo ng matagal, minsan kahit friend mo, hindi mo na nakikita. Pero pag nilike mo at kinoment mo, makikita mo ulit siya. Kaya kailangan mo post ng kung ano-ano. Example, ako mahilig sa artista, pinost ko tungkol sa artista, i-click ko, papanoorin ko. Di makikita ko ngayon lahat. Kaya yun po yung mga sikreto na ituturo ko namin sa inyo sa susunod. Medyo magiging mahaba kasi kung i-detalyado ko. Basta tip ko lang po sa inyo, sana maging content creator na po kayo as of now. Upload nyo lang, it doesn't need to be perfect, hindi kailangan maging maganda. Upload ka lang ng upload, okay na po yan. Okay po ba? Yes. Okay, ayun. Dito na po, presentation skills, prospecting skills, ituturo din po yan sa Lip-Off, at lalo na itong persuasion skills. Paano magagawa yung no ng yes? Paano magagawa yung ayaw na gusto? May persuasion skill po, may mga technique na tinuturo dyan. Kasi ang tao po by nature, ito, may papagawa po ako sa inyo. Para po mas ma-realize po niyo. Pwede po bang itaas yung kamay niyo? Baba niyo ang cellphone niyo. Itaas yung kamay niyo, tapos isarado niyo pantay niyo. Pagkakapantay na, ibaba niyo, tapos pikit kayo ng mata. Okay, sa tanong ko lang, itaas yung kanan kamay niyo, kanan. Para kakaintindihan tayo lang. Very good. Balik niyo po ulit, sarado niyo. Okay, kung sasabihin habang kapikit kayo ha, yung kanan kong kamay mahaba. Sabihin nila ko, yung kanan kong kamay mahaba. Yung kanan kong kamay mahaba. Yung kanan kamay ko mahaba. Yung kanan kamay ko mahaba. Yung kanan kamay ko mahaba. Okay? Ibubukas mo yung kamay nyo. Okay, isa pa. Okay, pagbukas ng kamay, yung kanan kong kamay mahaba. Yung kanan kong kamay mahaba. Yung kanan kong kamay mahaba. Isarado nyo. Okay? Ngayon, tingnan nyo. Yung kamay nyo, ano nakikita nyo? Mahaba. Ano nangyari? Mahaba ba ng konti yung kamay nyo? Ngayon, i-ano po natin ulit. Pikit kayo ulit. Pikit po kayo ulit. Okay. Yung kamay ko, pantay. Pantay na lang ang kamay. Okay, pantay na pantay sila. Ilan po kayo? Tingnan niyo po kamay nyo. Ngayon, ganun po ka-powerful ang utak natin. Na kung ano yung gusto natin makikita po natin. Walang totoong reality sa mundong to kasi magkakaiba po ang realidad ng kada tao. Yung utot ng crush mo, mabango. Hindi. Yung utot ng kaaway mo, sobrang baho. Tama? Pag antayin ka ng taong love na love mo, walang matagal. Okay na okay lang. Pero pag antayin ka lang kahit 2 minuto ng taong galit na galit ka, nakakainit ng mundo. In short, walang realidad sa mundong to. Makikita mo kung ano ang nasa loob mo. Then if you want to change your world, magsisimula lang saan? Sa loob. Nagkakaintindihan po tayo? Madali po bang mundo? Yes. Oh, mundo niyo yan. Okay, babaguhin natin. Madali po bang yumaman sa mundong to? Yes. Madali po bang yumaman? Yes. Okay, dapat makumbinsin yung sarili niyong madali. Kasi pag hindi, ang makikita mo lahat ng kahirapan. Kung mahirap yumaman, bakit maraming yumayaman naman kahit sinong presidente nakaupo? Nanakaw. Tama? Hindi naman lahat nagkukurakot lang. Pero hindi naman mga yumayaman na tama din yung ginagawa. Na, oo nga, no, na-realize ko rin yun. Ang hirap tuloy yan kasi parang puro flood control na. Pero basically po, marami pa rin naman taong yumaman ng legal at maayos. Kaya yun po yung mga unti-unti po natin babaguhin po sa bawat isa sa inyo. Okay? Sunod, dito po sa Elevate. Dito naman po, cruising with skill, not just speed. Ituturo po dito, pag-associate ka, builder ka, consultant, director, executive, may mga iba pong training. Pag naging prime partner po kayo, lead partner, senior partner, at managing partner, may ibang training naman po ulit. Kasi hindi po, magkaiba po ang problema sa totoo lang, hindi naman po natatapos. Akala ko dati, kailangan ko lang yumaman. Pag yumaman ka, wala ka ng problema. But on reality, mas maraming problema ang may pera kaysa sa walang pera. Nung bata pa po ako, ang problema ko lang, pang-inom, makakain, makapanood ng sine, yun ang problema ko. Pero as time na habang tumatanda po kayo, ang dami na nagiging dapat mong alagaan. Pag may negosyo ka, alaga mo rin yung mga empleyado mo. Problema ng empleyado mo, problema mo rin. Nabangga yung empleyado mo, ikaw mo ang problema. Namatay, meron na akong empleyado yun. Namatay yung kapitbahay mo, hindi patulong sa akin. Sabi ko, teka lang, ano ba yung kapitbahay mo? Wala naman eh, kapitbahay ko lang eh. Sabi ko, kung ikaw gusto tumulong, ikaw na tumulong. Pero kung immediate na mo, pwede pa akong tumulong. Pero yung pati, kapag kapitbahay mo, kung problemahin ko pa ba yan? Di ba? May mga ganyan eh. Okay, kaya dito, igagay po namin kayo, kada posisyon,
may certain training po kami ituturo po sa inyo na magiging napakadali na lang po na magagawin nyo. Sunod dito naman po sa alignment, itong motion matching the mission. Ano? Gusto nyo po ba na maging blessed sa mundong to? Yes. Okay. Kung meron pong isang bata, ito gusto ko pong pakinggan nyo. May isang bata, itong batang to, binigyan ng candy. Pagka bigyan ng candy, sabi ng bata, ayaw mo na, gusto ko chocolate. Unang bata. Pangalawang bata, binigyan ng candy. Pagka bigyan sabi ng bata, candy, hey, thank you. Sino mas masarap bigyan? Yung una o yung pangalawa? Pangalawa. Bakit? Na-appreciate niya, binibigay. Tayo. Kailan ka nagdasal? Na nagpapasalamat ka na may unan kang tinutulugan, may nakakahinga ka, nakakalakad ka, may trabaho ka dito sa Italy. Kailan ka nagpasalamat? Or baka laging dasal mo, Lord, sana ganito, sana ganon, sana ganito. Paano tayo bibigyan ng marami kung marami nang binigay sa atin, hindi man lang tayo marunong magpasalamat? Linggong-linggo, ang dami mong labahin. Imbis magreklamo ka, magpasalamat ka, kasi ibig sabihin, marami kang damit. Tama. Ayaw mo nang labahin, ipamigay mo lahat ang damit mo. Nakatulong ka na, wala kang labahin. Tama po ba? Wala kang makain, kaya ka pumayat. Magpasalamat ka. Ang daming tao, hirap na hirap pumayat. Ikaw, effortless yung pagpayat mo. Diba? Ano ang point ko? Hindi lang tayo marunong tumingin ng mas mga magagandang nangyayari sa atin kasi laging hinahanap natin yung wala, yung kulang. Kung meron kang karelasyon na manloloko, na iniwan ka, magpasalamat ka. Bakit? Nawalan ka ng isang manloloko sa buhay mo. Bakit ka umiiyak? Diba? Ano ang point ko, guys? We are blessed. Habang nakakapaglakad tayo ng maayos. Kayo na nga lang na itong unang-unang seminar dito, hindi po birong blessing ito. Kasi even naman, karamihan ng mga nag-network, they wish na sana maging pioneer sila. I'm sure sa matatagal na sa nag-network dito, di ba, dumating din sa isip mo na sana, naging pioneer ako ng company to, and yet, ngayon, pioneer po kayo. Di ba, din pa lang, hindi po birong blessing ito. Kaya pwede palapakan po natin. Yes! Ito, igagayin po namin kayo not just money, but also spiritually. Na paano ka, yumayaman ka, may peace of mind ka, yumayaman ka, masarap pa rin tulog mo, yumayaman ka, marami ka pa rin natutulungan. Na hindi ka lang iikot na lang puro sa pera, but because yung pinaka-purpose natin bakit tayo nandito sa earth is to help. Okay? Sunod, ito po mga topics sa alignment, inspiration, integrity, impact, influence, and illumination. Itong illumination, ito na po yung magiging ilaw tayo ng mga iba't ibang tao din, paano sila magagay. And lastly, dito na po tayo sa reach. Ito po, the destination is sustained discipline. Dito nyo po marirealize na meron pa tong enterprise partner, brand partner, legacy partner. Dito po, i-mentor na po namin kayo one by one. Individual. I-guide po namin kayo from time to time para mas malaman nyo kung ano yung mga dapat nyong gawin. And ito po yung mission natin. Ako na lang po magbabasa. Sabog-sabog yung basa natin. We help committed dreamers grow by providing clarity through proper tools, structured learning, and reliable system that create impact beyond profit. Ang pangarap po natin pare-pareho lang. Kasi, di ba nakaka-inspire po yung mga ibang lahi na meron sila mga third, fourth generational wealth. Ibig sabihin, kahit hindi na sila magtrabaho, yung tubo pala ng pera nila, buhay na sila. And bakit hindi natin kopyahin yun? Yung kita nyo bilang sa pagtatrabaho, yung first level pa lang po yan. Ang mas masarap, makakaipon ka, at yung kinikita ng ipon mo, at yung kinikita ulit yun na yung panggastos mo. Ibig sabihin, kahit iwaldas mong pera yun, hindi mo ramdam kasi pang ilang generation mo ng pera yun. Kaya yun pong sa mga pagtutulungan natin pagdating ng oras. Actually, ang dami pa po ang pagsasamahan natin. Hindi lang po MLM. Darating ang time, even mga traditional, magkakasama-sama po tayo. Kasi sabi nga namin, bakit kailangan pa iba-ibang lahi lang or pamilya lang magsama-sama? Bakit hindi tayo magsama-sama dito sa Ascendra ng mga iba't ibang negosyo na pwede pa natin pagsamahan maliban na sa MLM? Kasi isa pa po sa goal namin, magkaroon po tayo ng tinatawag na build and sell na construction. I'm sure may mga iba sa inyo nagpapagawa ng bahay. May mga nagpagawa na po ba ng bahay sa Pilipinas? Yes. At naloko na po ba kayo ng mga kausap nyo? Okay. Normal na normal yan kasi malaro po pagdating sa construction. Kaya sabi namin, magkakapera din lang naman kayo ng lahat, bakit hindi na kayo magpagawa ng bahay sa Ascendra na mismo? At hindi na kayo maluloko, aalagaan pa kayo ng mabuti kasi part pa rin kayo ng Ascendra. Nagkakaintindihan po tayo? Lahat po ng magiging problema nyo, legal, pwede na rin po sa Ascendra. Kaya parang one-stop shop na po ang Ascendra. Kung ano maisip mong problema, ang sagot isa lang, Ascendra. Clear mo ba tayo? Yes. Sige po, babay po. Okay, ngayon, ito pong mission natin, Ascendra International will be the most dependable partner in dominating the MLS industry. Okay? Sunod, dito po sa core values, ito po yung mga matutunan po nyo, purpose-driven, connection, commitment, integrity, alignment, inclusivity, innovation. Okay? Yan, hindi ko na ito isa-isahin para mabilis. Okay. Now,
Itong mga attitude na to, dapat may isabuhay kasi natin. Dito marami nagkakaproblema eh. Pag kumikita ng malaki, or kung hindi man, pag hindi naging align, malalabot. Tandaan nyo po money will amplify who you are. Ibig sabihin, kung hindi po maganda ugali mo, pag yumaman ka, lalong hindi po magiging maganda ugali mo. Clear? Kaya nga, we need to be thankful na mahirap yumaman, na hindi siya ganun-ganun, kasi kino-correct po yung ugali po natin. Pag na-correct po siya, pag yumaman ka, mas magiging better po siya. Kaya dito, meron po tayong mga ganyan na ginagay, para once na kumita po kayo, huwag naman po kayo malula. Kasi nakakalula din naman po talaga ang malaking income. Tapos lalo na, eto, igagay ko na po kayo, ngayon pa lang. Pag kumikita ka po ng malaki, dapat meron kang kaibigan na mas malalaki ang kinikita sa'yo. Kasi yan ang magtuturo sa'yo to humble down. Yan ang magre-remind sa'yo na hindi ka lumaki ng sobra ulo mo. Kasi pag kumikita po, lalo po sa inyo OFW. Siyempre pag umuwi kayo ng probinsya nyo, kayo yung sikat. Tama? Kayo yung pinag-uusapan. Nakaka-overwhelm din siya. Kaya lang, what if ang nakapaligot sa'yo, yung puro nanghihingi? Wala kang maririnig na pangit mo ugali. Lahat ng maririnig mo, tama ginagawa mo. Kasi nanghihingi sila eh. Kaya dapat lagi may circles kayo na mas malaki ang kinikita sa inyo para nagagay pa rin po kayo nang huwag talaga agad-agad na lumaki ang ulo. Okay? And dito na po, malapit na po tayo magtapos sa first part. Okay? Hanggang 10 part po tayo. Okay? Joke lang. Okay. Ngayon, ito po yung sa check-in. Ito po yung pag-uusapan po natin ngayon. Okay? Ngayon, what separate pilots from passenger? Ito po, while passenger wait for direction, pilots set the course. While others hope for smooth sky, leaders trade for turbulence. Katulad ngayon, ang magiging challenge nyo again, wala pa tayong product. Pero 3 months from now, pwedeng magkakaroon tayo ng product dito. Yung mga gagalaw at hahataw ng sobra, magiging advantage yun pagdating ng product. Kasi ito yung magiging advantage po ninyo. Rather than mag-aantay ka muna. Second, may solusyon pa naman sa product kasi di ba ang iba sa inyo nagpapadala? Bumibili kayo ng, anong tawag doon? Kilo. Okay, binibili nyo para magpadala. Ako din po nung nag-start ako, I need to travel from Bicol to Manila every week para lang bumili ng produkto. Ang travel time ko nun almost 12 hours. Ginagawa ko yun para sa grupo. Pumunta ako ng Manila, bibili ng product, hindi ako nag-hotel kasi wala akong pang-hotel. Pagkabili ko, sakay ulit ako ng bus, balik naman ako ng Bicol. Ganun po ako nagsimula. Kaya sa akin, lagi iniisip ko ano yung kaya kong gawin at hindi ko pinapahirapan ng sarili ko. Kung ano yung pinakakaya, doon na tayo mag-focus. Kasi sabi nga, wala naman talagang mahirap na daan. Meron lang taong mahirap mag-isip. Walang negosyong small time. Small time po ba ang magbenta ng mani? Hindi po. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Eh, paano kung ikaw si Nagaraya? Yes. Ano ba binibenta ni Nagaraya? Small time ba siya? No. In short, walang small time na negosyo. Paano kung nagbibenta ka ng mga sari-sari store? Mga kung ano ng sari-sari? Pwede sabihin mo small time ka, eh paano kung ikaw si 7-Eleven? Nagbibenta ka ng palamig, yung inumin na matamis. Pwede sabihin small time ka, eh paano kung ikaw si Sesko? Nai-gets? Walang small time po. It's just a matter sa atin kung paano natin titingnan. Kaya katulad dito, sino kaya ang susunod na magiging top earner ng Europa? Oh, kita mo, sana ako. Yun pala, talo ka na dapat, ikaw na. Ako. Sino magiging top earner ng Europa? Araw-arawin niyo yan. Na dumating sa point na hindi ka na natatawa. Pag natatawa kayo, ibig sabihin, hindi pa yung para sa inyo. Kasi hindi ka nga naniniwala eh. Wala yung pinag-iba. Anong pangarap mo? Kutsi! Pati siya natatawa kasi alam niya sa utak niya, hindi yan magkakatotoo. Pero pag confident ka, anong pangarap mo? Kotse, gusto ko ng black, gusto ko ng ganito, ganun, gano'n. Laging magsisimula po yan. Kasi kung anong binabato mo ibabalik, sabi ko nga kahapon, habang nasa dinner kami, maglakad kayo nakangiti. Ang masasalubong nyo, maglakad ka na kasimango. Yung masasalubong mo, nakasimango ka. Ang mundo, kaya po natin baguhin kung gugustuhin po natin. Nagkakataon lang na wala tayong masyadong tiwala sa sarili. Akala natin hindi tayo magaling, hindi tayo mag-create ng change. Makakapag-create po tayo. Sino mag-aakala na may isang Bicolano na nabigyan lang po ako ng flyer sa Bicol, nangarap na kumita ng 5 to 15,000 per month. Yun na, pangarap ko, kumita ng dagdag na pera para may panglaro ng computer. Tapos mag-ending after 23 years, nandito ngayon sa Italy, nagsasalita at isa na sa may-ari. Bravo! Hindi mo pwede proud kung paano ka mangarap, magtiwala ka sa sarili mo kasi hindi bigay lahat ng gusto natin, ihuhulog. Ang problema, hindi natin na-appreciate yung mali. Nangarap kayo mama, nawalan ka ng trabaho, bad trip naman ang networking niya. Nawalan tuloy ako ng trabaho. Diba? Hindi nyo alam, kaya nga tinanggal kasi ang ibibigay sa'yo, mas malaki pa doon sa gusto mo. Kaya you need to understand na gano'n ang rule. Ang buhay may pattern. Ang earth may pattern. Ano ang pattern ng earth? Pansinin nyo. Bakit pag sinunog ka, mabuti ka o masama kang tao, susunog ka? That is rules. Tumalon ka sa building, tinatanong ba ng building kung anong religion mo? Hindi. Basta alam ng gravity, pag tumalon ka, malalaglag ka. May pattern. Na dapat po susundin lang natin yan. Kaya tayo
nahihirapan umasenso sa buhay kasi pinapanood mo mga bagay na hindi nakaka-inspire sa'yo para umasenso. Ang mga kausap mo, ano pinag-uusapan? Problema ng may problema, pinoproblema. Tama? Siguro ito ay magkasama na naman. Ayun, buntis na naman. Ikaw na, hindi ka naman pabuntis ka rin. Hindi na komplikado natin mo. Pakailan ang buhay ng ibang tao. Trip nila yan eh. Mag-focus ka sa buhay mo. Make yourself masaya. Make yourself productive. Kasi kaya naman talaga. Okay? Sunod. Anong oras? Anong oras ba tayo dito? Pag nagdadiretso kasi bibig ko, umiinit na po eh. Kanina kasi may hangover pa ako na yun. Bumabalik na ako sa normal. Okay. 10 critical life failures in network marketing industry. Number 1, small time attitude. Yan ang bungad ko ulit sa inyo. Sino po kayo? Ascenders na top earners. Sino po kayo? Ascenders na Kaya natin ascenders na top earner para mabilis. Sino po kayo? Ascenders. Top earner. Top earner. Okay, sino kayo? Top earner. Sino po kayo? Top earner. Ano yun na po? Kahit medyo nawiwirduhan kayo, parang ayaw mong gawin. Dito lang naman eh. Pag uwi mo, balik ka na lang sa normal. Pero ang magandang side, kahit nandun ka na, habang mag-isa ka, top earner ako. Yan, magandang sign na po yan. Okay. Sa industry natin, kailangan nyo maging baliw. Di ba, tinatawag tayong baliw? Ano po ba ang baliw? Apa? Ang baliw, may nakikita na hindi nakikita ng normal na tao. Tama? Ang ascenders po baliw. Kasi darating po ang time, may kikitain kayo ng hindi kinikita ng normal na tao. Kaya ano po tayo? Baliw. Top earner. Okay. Number 2, procrastination. Ito naman po yung laging pinapatagal yung gagawin. Kung kahit sila naman gawin, tapusin nyo na. Huwag nyo na po patagalin masyado. Okay? Number 3, reinventing the wheel. Ito po, please lang, huwag na po kayo mag-isip pa ng gagawin. Trabaho na po namin mag-isip. Sundin nyo na lang po kung ano mga tinuturo. It will be the very best. Magiging napakabilis ng success po ninyo dito. Clear? Yes. Okay, number 4, low self-worth. Huwag na huwag mong sasabihin sa sarili mo hindi ka magaling. Kahit hindi ka pa marunong, sabihin mo, magaling. Guwapo ka, sexy ka. Kasi, imagine niyo po, tuwing harap mo sa salamin, natutuwa ka ba sa nakikita mo? Pero sarili mo na nga yan, dapat matuwa ka. Kahit anong itsura niyan, maging masaya ka, itsura mo yan. Kung meron unang-unang papalakpak sa'yo, ikaw yun. Kung meron unang magla-like ng post mo, ikaw yun. How can you expect na may tao magtitiwala sa'yo kung ikaw nga mismo wala kang tiwala sa sarili mo? Hindi ka i-create sa mundong to kung hindi ka magaling. Kung ano man po ang religion po ninyo, naniniwala ka na ang Panginoon po natin is perfect, then hindi siya nagkamali. Bakit ka ginawa dito? Kaya para sa akin, simula ngayon, ano po kayo? Top earner. Okay. Number 5, false expectation. Expecting smooth sky with no turbulence. Ibig sabihin, darating ang time mahirapan kayo. And that's life. Darating ang time iiyak kayo. And that's life. Hindi magiging masarap ang ngiti mo kung hindi ka umiyak. Hindi magiging masarap ang paghigop mo ng mainit na kape kung hindi malamig ang panahon. Hindi aabot ang liwanag kung hindi dumilim muna. In short, polarity po tawag dyan. Mangyayari sa inyo, hindi ka po papalakpakan kung madali lang dadaanan. Kaya may dadaanan ka, na mahirapan ka, ang importante, ituloy-tuloy nyo lang yan. Kasi lalagpas at lalagpas po kayo dyan. Clear po ba tayo? Yes. At ang buhay, boring ang Fernando po kung walang Paquito Diaz. Tama? Sige po. Boring po ang... Ano po yun? Picture lang. Ang ganda. Sorry po. Paquito Diaz agad eh. Nawawala ho. Ayan. Okay na, mamaya na ulit. Galing ng pasok mo. Okay, yeah. Akala ko. Ang ganda ng sinasabi ko na wala tuloy. Hindi magkakaroon ng magandang kwento ang Batman kung walang Joker. In short, ang life, kailangan natin yung kontrabida sa buhay natin. Kailangan natin masaktan, umiyak, pero end of the day, doon tayo tumitibay. Yung lahat ng dinaanan mo, isa lang dapat mong isipin. Ang dami mo rin dinaanan mo na inayakan mo, na natatawa ka na ngayon. Kaya ngayon pa lang, matawa ka na. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, matawa ka na kasi dadaan ang buhay po napakabilis. Honestly, ako nagugulat, parang naalala ko dati, elementary pa lang ako, high school pa lang ako. Ganun, ang bilis. Kaya don't be so serious about life. Walang lumalabas itong buhay. Tama ko ba? Oo. And lastly, kung meron po kayong sounds na makririnig, anong gusto nyo? Sounds number 1.
Sounds number 2. Ayuto. Anong gusto niyo yung una, yung pangalawa? Una. Kaya pag may up and down ka sa buhay, it means you're still alive. Clear po ba tayo? Huwag ka mag-alala, lahat ng tao may problema. Lahat tayo may pinagdadaanan. Pagalingan na lang bumiti habang dumadaan ka sa pinagdadaanan mo. Okay po ba? Okay. Number 6, money first mindset. The cargo play method. Ito po, as long as you can serve sa mga GP po ninyo, ang pera will just follow. Pag ang pera ang hinabol mo, ang hirap habulin ng pera kasi 4 ang paa niyan. Kaya nga sabi namin sa Ascendra, huwag tayong maghabol sa mga networker. Pagandahin natin ang sobrang Ascendra para sila ang maghabol sa Ascendra. Kaya yung gagawin natin na it will be very easy for you to invite and to recruit pagdating po ng oras kasi nakita nila kung gaano talang kaganda ang Ascendra. Okay po ba yun? Yes. Okay, number 7, listening to dream stealers. Ito po, iwas-iwasan nyo na po yung mga taong lahat na lang may problema sa lahat ng sitwasyon. Ang hirap niyan, walang pera ang Pilipino. Ang hirap niyan, walang ma-recruit. Layo-layuan yung mga taong yon. Ang mundo natin, it's not changing them. It's finding yung mga taong the same kayo ng gusto. Nagreklamo po ba kayo sa bato na bakit sa bato? Nagreklamo po ba kayo sa puno, bakit sa puno? Hindi, tinanggap niyo sila. Nung nakita mong bato, alam mo bato yan. Nung nakita niyo puno, alam mo puno yan. May taong negative at may taong positive. At kailangan tanggapin niyo na lang po kung ano man sila. Clear po ba tayo? Yes. Okay, number 8. Taking too much baggage. Ito po, yung mga problema hindi mo dapat problemahin, huwag niyo na pong problemahin. Clear? Bawas-bawasan ng pagiging stress sa mga politiko. Kasi magaganda buhay nila lahat. Di ba? Pinoproblema natin sila. Sila nga, hindi nga nila tayo pinoproblema. Okay? Kung ano lang yung kaya, bilang gawin. Game? Game. Okay, number 9. Resisting and abusing your mentor. Ito po, ang mentor po ninyo or ang SP po ninyo, siya po yung mag-guide. Hindi po nyo yung empleyado basta-basta lang. Clear? Kasi ako nakaranas po ako nyo dati. Apply, nung dati, nakamotor kami. Apply, dala ka thermos. Dala ka package, okay. Ako na nagmumotor, tapos sumakay lang sa likod ko, bit-bit ko yung thermos. Pambira siya ko, tinampa ko nung apply. Okay, kaya dito, you should learn to love and respect your SP pa rin. Kasi nag-iisa lang yan sa buhay po ninyo. Number 10, fear of rejection. There's nothing wrong tanggihan kayo. Maraming beses ka nang natanggihan kahit hindi ka naman mag-Ascendra. Hindi lahat ng pinarang mong taxis, tumigil. Hindi lahat ng hinihingan mo, binigyan ka. And that's life. Yung gusto, gusto. Yung ayaw, ayaw. Okay. Madali tayo matapos. I-check ko lang po para sigurado ako. Yun. Okay. Number 10, victory isn't found in the cloud, is programmed on the ground. Kaya yung kinikorek po natin unti-unti, yung loob po ninyo, ayos po natin para yung magiging results nyo sa outside magiging madali. Okay, ano po kayo? Top earner. Lagyan nyo naman ng ano? Lagyan nyo naman ng bigat. Top earner. Ano po kayo? Top earner. Oh, kasi alam niyo po ba ang katawan? Pag alam niya yan ang program mo, example, like sabi ako, I'm Joseph Lim, I'm earning 100,000 a month. Pag yung katawan mo nagganon, tumigas, ibig sabihin, hindi pa yan ang program mo. Ang program mas mababa. Pero pag isang bagay, lagi mo sinasabi, parang wala nang impact sa'yo, parang normal na normal. Doon na magbabago ang mundo, pati mga mangyayari sa'yo, mag-iiba. Kaya sabihin niyo po palagi yung gusto niyo. I suggest kung ano yung pangarap niyo sa buhay, isulat niyo araw-araw. Lagyan niyo ng, I am earning 100,000 a month, I am earning 100,000 per week. Ulit-ulitin mo, kahit mga 10 beses lang per day. Isa pang tip. Madaling magkatotoo yung gusto po natin. Banggitin niyo po siya bago ka matulog at pagkagising. Di ba pagkagising mo, hindi ka pa naman tumatayo, banggitin mo yung gusto mo mangyari sa'yo. Tapos bago ka matulog, banggitin mo ulit. Yun po ang pinaka-powerful na pag-a-attract ng mga bagay na gusto natin mangyari sa atin. Clear? Yes. Okay, number dito tayo tatapos sa pitfalls. The rope is struck, don't stop pre-flight, don't stop mid-flight, at don't stop in turbulence. In short, kahit anong mangyari po sa inyo, ang importante, ituloy-tuloy nyo lang. Mabagal man, okay lang. Maganda, nag-a-Ascendra po kayo per day. Kahit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, basta ituloy-tuloy mo lang dyan. Magugulat po kayo ang layo na narating nyo sa sobrang konti na ginagawa nyo. Di ba parang pagpapaganda ng katawan? Imagine mag-gym ka lang naman pala ng 3 times a week. Tapos mag isang oras, 2 oras ka lang mag-gym, pero gaganda na ng sobrang katawan mo. Ilan lang yun? Ganun din po pagyaman. Hindi po siya mahirap. Madaling-madali lang po siya. Kaya kailangan nyo lang una. Ano po kayo? Top earner. Okay. Now, dito na po tayo. The flight ahead, uncertain, it may be long or short. It might be smooth or filled with turbulence. There will be moments of rapid ascent and sudden drops. There will be storms, reroutes, and delay. But one thing will determine whether you reach your destination, your mental and emotional preparedness. Okay? Sa wakas. Okay. Ito po, nandito po tayo sa C1 mindset at meron tayong C2, C3, C4 at dire-diretso na po yan. Ngayon, ito lang po yung topic natin. Ito lang po, susunod yan, meron dito, meron yan, meron. Pero makikita nyo na po yan lahat sa portal. Kaya at least inano lang po namin ito for live para mas makita po ninyo. And ito po pinakagusto kong part. Tapos na po tayo.
At least wala na po yung hilo ko. Okay, sa akin, we will be here. We're doing network marketing not just because of simple of money, but we're doing this kasi passion namin to. Malalaman mo isang bagay pag passion mo, pag ginagawa mo, nawawala sakit mo. Pag ginagawa mo, masaya ka, yun ang passion mo. And we're just lucky enough na ma-realize namin at a very early stage ng buhay namin kung ano talaga passion namin. Ako, I really love to talk. Gustong-gusto ko magpabago ng buhay ng tao, gustong-gusto ko magpabago ng mindset ng tao, and I really love to do this. That is the reason bakit even kanina, masakit po talaga ulo ko. Kaya ayan pong nasa likod po niya na may necktie na yan, lalayo-layuan ko na po yung mamayang gabi. Grabe, dami ko talaga na inom na hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Kanina na nasa likod ako, parang ayaw mag-talk. Sabi ko, magpapapalit ako sa Sir lang siguro, kaya naman na yun, diretso na yan. Kaya lang, nandun ako lagi sa, the show must go on. Na kailangan kong tapusin kasi nga pinunta namin dito eh. Then habang tinatapos ko siya, ngayon, normal na po ako. Pero hindi na po ulit ako iinom mamaya. Ang akin lang, we love to do this. Gustong-gusto po namin tumulong ng tao, kaya kung ikaw po yung taong gusto mong magbago buhay mo, ikaw yung tipong tao na gusto mo ng dagdag na pagkakakitaan na, malay mo, yung dagdag na kitaan dito sa Ascendra, sapat na yun sa panggastos mo sa pamilya mo sa Pilipinas. We can never tell, or pwedeng sobra-sobra ka. We are just here, we're one text away. Pag mini-message po kami sa Facebook, nagre-reply naman po kami. If you need anything, message lang po kami. Huwag po kayong mahiya kasi mag-create po tayo ng isang results sa industry ng MLM dito sa buong Europa nang hindi pa nagagawa ng kahit sinong networking company. Kaya, sige, tuloy niyo po yung palapok mo. Kaya ako, I'm very happy sa mga mukha po ninyo. And sana kung meron man pong mauuna, nakikita ng million-million po dito, sana yung mga mukhang andito po sa harapan ko. Again, this is Joseph, Dr. Nathan. Alright, thank you CSO. Palakpakan naman natin si... mamaya picture tayo ka nun. Para rin natin po din. Anyway, yan po yung tawag nito, bahagya or just a glimpse of what is Ascender International. Hindi naman po namin bibigay lahat, no? Technically speaking and everything, and some of you may engagement pa mamaya. But at the bottom of our hearts, we would like to thank each and every one of you. Family Day dapat ngayon, Church Day, Lakwatsa Day, Lava Day. Pero nandito kayo, binahagi niyo po yung oras ninyo sa amin. So I'd like to congratulate each and every one of you. Of course, i-acknowledge namin yung mga galing sa malalayong lugar. May mga dumayo sa amin, pinuntahan pa kami sa hotel, galing sa Cagliari, Perugia, Florence, Milan, Spain, Napoli, ano pa ba, may galing pa ng Sicily. So maraming mga nagbigay ng oras sa amin, maraming salamat. And of course, gusto pa namin ng intimate moments with you. Let's just have some chit-chat along the way. Hanggang mamayang gabi naman ang schedule natin dito. But more importantly, sa mga guests po tonight or today, kung meron po kayong mga katanungan, tanong nyo po yung mga nag-invite sa inyo. O, lapitan nyo kami. Lahat naman ng bagay may purpose. Marami pong dapat pumunta. Tapos yung iba hindi nakarating for some reason or another. Pero kayong mga nakarating dito, meron pong purpose kung ba't tayo nakita-kita ngayon. Malamang hindi man kayo, pero baka kayong tulay para makapagbigay ng opportunity sa ibang tao. Kanina, may isang si Sir lumapit sa akin. May nakakita lang daw pasala siyang event dito. He just walked in. Nag-walk in lang siya, nakita niya, and they attended. Meron namang isa, sabi niya, may nag-message lang sa akin, si Mike, hindi niya na matandaan. Michael Bejado. So nag-invite lang sa kanya, sabi niya, nandito ako sa Italy, sige, attend ako mamaya. Tinatanong ako ni Sir kanina, pwede bang yung mga kamag-anak ko sa Pilipinas ang imbitahin ko? Pwede po. In fact, kayong mga nandito sa ibang bansa, ang unang muna niyong gawin, encourage na sumama dito, yung mga kamag-anak niyo po sa Pilipinas. So while you are here, we take care of them there. Kasi iba pa rin kung bibigyan niyo sila ng, di ba, may kasabihan nga na, teach man how to fish, give man a fish, you feed him for a day. Teach man how to fish, you feed him for a lifetime. Kaysa bigay ka lang ng bigay ng pera na wala silang ginagawa, bigyan nyo hanap buhay, pagbentahin nyo ng barley. Diba? Paglaklakin nyo ng barley. So, matuturuan po namin sila. We've been in this business long enough. Kaya magkatulungan tayo. So, before I even end, gusto kong itawagin muna yung mga partners sa likod, no? Joseph, si Tintin, at saka si Ces. Ayan, para magkaroon tayo ng for posterity, para meron tayong record. Kasi po, ibabahagi po namin ito sa Pilipinas. Tapos meron tayong konting i-video. Ang sasabihin po natin, hindi, merong script. May script tayo eh. Ito po kasi mag-launch po tayo sa February 8 at gusto namin makilala ng mga Pilipino. Ascenders yung Italy. No? Ito, ang babanggitin natin. Madali lang naman. No? Ano lang, 3 minutes lang na... Okay. Ito po ang sasabihin natin. See you on our grand launching this February 8. Ascendra International, ang partner mo sa Pag-Asenso, Turbo. Tatak ko sa'yo. Okay! Last na. Okay. 1, 2, 3. Ascendra, Italy! See you on our grand launch February 8, 2026. Ascendra International, ang partner mo sa Pag-Asenso. Turbo!
ano? May mga questions po ba? Anyway, siguro ano muna kayo, mag-move muna kayo ng mga questions and kumusta po yung ating event today? Kumusta po? Good. Ano mga babae lang. Kumusta po? Hindi pa ako naka-move on. Okay, anyway, meron na tayong pinakamagandang news lalo. Gusto niyo po bang malaman kung ano yun? Yes! Meron na tayong reason every weekend. Magkikita-kita tayo, instead na nasa labas tayo, instead na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kasi ang mga CEO natin, of course, it will be sooner, no? Magkakaroon na tayo ng meetings, mga ganitong klaseng gatherings, ganitong klaseng reunion. So, ang buhay natin mga nandito sa Roma, nandito sa Italy, meron na tayong nest, o meron na tayong place na pwede natin pag-usapan na meron pa tayong kabuhayan o meron pa tayong income na pinag-usapan, di ba? Instead of kung saan-saan lang. Anyway, we would like to thank you all again na nandito. Sino po ba yung mga sponsors? Yung mga sponsors, sino po yung mga nag-invites? Yung mga invites, sino po yun? Questions? Meron pa po ba mga questions? Wala na. O sige, iikot po kami para kung sino may question. Okay. Si Reddy. Job Benedict. Meron po kanina nagsabi na nagpapasalamat siya dahil sabi niya, sana masundan ng masundan. Every Saturday, every Sunday, instead na nasa parko siya kasi nakapisa. Di ba? Masarap po yung pakiramdam na after ng visa, after ng laboro, meron pala akong pupuntahan. Hindi lang ako nasa Termini, tumatambay, bibili ako ng mga kakanin doon. So, we are really working hard na magkaroon talaga tayo ng established place na dito tayo po mag-usap-usap, magkikita-kita, at the same time, natututo tayo na para mag-negosyo. Tama po ba? Okay. Grazie mille po sa lahat. So, Georgian, anything else? Okay na po ha? Grazie mille sa inyo lahat at sa mga... Okay, so ang ating mga CEO, imagine na, iikot-ikot pa sila sa inyo. I-introduce ko rin yung mga invites ko sa kay Sir Adesso. Yun lang naman po ha. Maraming salamat sa lahat. Okay, thank you. Sino ba yung Joe? Joe Benedict. Joe Benedict. Joe Benedict, wala? Okay. Sige, baka... Sir. Sige. Dapat may Umalis na sa Christian. Oh, sige, no problem. Nandito na po. Okay, grupo daw. Group photo. Sino na yung mga grupo-grupo? Pwede kayo pumunta sa harapan muna. Okay. Yung mga unahin yung pinakamalayo, sino yung pinakamalayo? Eto, Ayan. grupo ng gathering po. Sino yung gathering? Oo. Sir, tsaka sila Team, tsaka si Ses. Picture muna. Picture. Per group. Tayo din mamaya. Joseph. Tintin. Ses. Picture muna tayo. Sa may grupo. Ako sige ba naman? Galing, nagkaalyari. Ses. Ako sa gilid. Yan. Sige, sa gitna. Yan. Okay. Dito. Nasaan yung camera natin? Okay, yung camera niyo. Sir, pwede po yung ma-open yung assembly ko? Pwede po. Dami niyo po eh. Taas po kayo sa amin po. Sakpay. Yan. Okay. Okay. Next. Okay, salamat. Next group, Spain. Wala pa? Okay, sige, mamaya na. Ganyan talaga pagka medyo lagi nagsisiyar eh. O sige po, 10 grupo kayo. O, ano po kayo? Saan po kayo? Florence, yan ang gusto ko. Florence.